Himupin ang ating mga kapatid na maging matatag sa pananampalataya sa Diyos. Ito ay mabisa paraan para sa ma-encourage natin ang mga nakikinig na magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos. Malaking pagkakataon ito na may bahagi natin kung paano natin nararanasan at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Gamitin natin ito upang itaas lamang natin ang Diyos at hindi ang ating mga sarili. So, sino po yung unang taon? Ate Chada, No? Sa unang taon ng 2024, unang Friday, ang magbibigay ng may testimony. Si Ate Cha daw sabi. So, ano si Ate Cha? Sabi. Pastora Cha. Praise God. Maraming salamat. Better late than never. Pasensya na po kayo kasi iba na talaga yung lifestyle ko ngayon. Kailangan iba yung priority at saka kailangan mag-adjust. So, still praise God dahil God is good and all the time, God is good. Amen. So, sana hindi pa huli na sa lahat na bumati ng Happy New Year. So, Happy New Year po sa ating lahat, and may this New Year, this 2024 bring us a good year ahead. Sabi nga, may mga hashtag nga, sabi nga, pag bagong buwan, every month sinasabi na, or January, be good to me, 2024, be good to me, di ba? May mga ganyang hashtag sa Facebook. Ano bang ginawa ng buwan sa'yo? Ano bang ginawa ng taon sa'yo? Anong kinalaman ng January? It's between you. Ikaw lang naman ang gumagawa ng sarili mong sikap, di ba? Pero, ano ko po ngayon sa exhortation sana kaya lang, ano na din, as part of testimony, di ba? So, hindi man lingid sa lahat, last year na, di ba, nagpagawa kami ng nag-testify ako dito, last year na nagpagawa kami ng bahay, and then, yun ang priority ko that year, 2023 na matapos yung bahay namin. And praise God, natapos naman siya. But in between, in construction sa bahay namin, yun nga, dumating ang bagong blessing, nabuntis ako in between the years. So, yun, ang budget ko sana para pambahay lang. The whole year, budget na yan, pambahay yan sa amin. And praise God, dahil nga, dininig ni Lord yung isang prayer ko last year, nagka-baby kami. And then, nandiyan nabuntis na ako. So, kailangan din mag-ipon para sa papanganak, at lalo na dito kami mga anak. So, it requires talagang dibdibang savings talaga. Talagang totoo ng adulting is real. Yun talaga, adulting is real. Na magpapadala ka sa Pilipinas, magbabayad ka ng utang, ka monthly expenses, tapos here comes na magsisave ka pa kasi nga may pinaghahandaan ka. Kaya at the end of the month, minsan pag mag-budget ka, matitempt ka, lalo na pag nagbibigay ka talaga, or yun nga pagka matitempt ka na, mag-budget ka, hindi exempted na matagal ka ng Kristiyano, minsan natitempt ka talaga, lalo na kapag lumalaki na yung pangangailangan mo, natitempt ka na, sana yung tithes na to, dapat sana, pantawid gutom na to dun sa Pilipinas, pantawid utang na yun dun Kung hindi lang kung pwede sana hindi mag-tithes yan, o kung pwede sana hindi magbigay ngayon, sana bayad na yung, malaki na yung mababawas sa utang ko, malaki na yung ginhawa yun, pero ganun Merong mga times na natitempt ka, lalo na pagdating ng sahod na magbabudget ka na. Tapos, it's a sacrifice talaga. Sakripisyo talaga yung pagbibigay. Sakripisyo ang pagtatides. So,
yun ang meaning talaga ng totoong tithes eh. It's not the amount, it's not the kung gaano kadami, malaki yung ibibigay mo, pero yung heart mo, kung gaano ka nag-sacrifice. Ang tithes kasi it's a sacrifice. Di ba? It's a sacrifice and it's an obedience to the Lord. Na kahit maraming temptation, marami kang kailangan na i-priority, pero andun pa din si Lord. Kailangan hindi mo kinakalimutan that you have to be obedient to the Lord. Amen? So, hindi po ganun kadali yung pinagdaanan kasi nakakapiga siya financially sa amin kasi nga marami kaming pinag-aano. Pero, the word of the Lord in Proverbs 3:9-10 sabi that honor the Lord in your wealth and your riches. Diba? And your barns will overflow. Yun ba yun? Basta yun, hindi ko lang word by word. Pero sabi nga doon, dapat unahin natin i-honor si Lord. Even sa buhay natin, in our finances, and then makikita mo ang pagkilos ni Lord kapag in-invite mo siya doon sa sitwasyon mo. Amen? Amen. So, ayun, ang ending nga doon sa sitwasyon namin, kasi nga nag-iipon ako para kay baby, lalo na yung insurance namin, medyo alanganin, mababa, at hindi pa sure kung, at hindi talaga sure, I mean, nagsabi na talaga yung company namin na hindi makakaltas, hindi covered ng insurance namin yung pagpapanganak ko. So, nag-iipon ako, 5 months lang ako. Kasi nag-sink in sa akin na kailangan ko mag-ipon. Gano'n na ako eh. 5 months, 3 months na ako. 3 months? Oo, 3 months. Yun ako nagsimulang nag-ipon. So, nung nanganak na ako, napunta ako, may mga favors si Lord na binigay, may mga ginamit siya na tao, yung hospital, yung mga doktor, kahit ibang lahi sila, mga tumutulong sila. So, sinabi ko na kay doktora, nung mga anak ako, sabi ko na doktora, bigyan mo naman ako ng discount kasi mga cash flow. Sabi niya, may insurance ka, di ba? Sabi ko, oo, pero hindi covered. Pero sabi niya, don't worry, we will make it up. So, ayun, nung sinubukan lang, na-approve naman siya. Yung pinakamababang class ng kahit pinakamababang class ng insurance ko, binigay ng company sa amin, approve naman siya. At ma-amaze ka kasi approve siya kasi ang dapat na, ang pinag-iipunan ko pala pang normal delivery lang. Pang normal delivery lang. Pero, nasisaryan ako. Pero, ayun, may mga ginamit si Lord, may mga favors si Lord, basta anak ka ng Diyos, and you really honor the Lord sa lahat ng ginagawa mo, and you talagang pag sinurrender mo yung sitwasyon mo sa Kanya, gagawa si Lord ng paraan para matulungan ka, para ma-extend ang help na hinihingi mo sa Kanya. He will use some people, He will use other people para maano ka sa sitwasyon mo, para ma-answered yung prayer ba. Amen. So, ang hiningi ko kay Lord, talagang normal delivery lang. Normal. Hindi sa finances lang, pero madali kasi yung recovery pag normal, di ba? Unlike sa cesarean. So, yun ang pinagtupray ko kay Lord. Pero, talagang iba gumawa si Lord. Talagang ang pinag-pray ko na, Lord, normal delivery lang po, please. Normal delivery lang po, please. Eh, wala akong pera, wala kami enough wala kami para pang-cesarean. But, cesarean ang binigay niya sa akin, ang pina-experience niya sa akin. So, ayun. Nung nag-cesarean ako, doon pinakita ni Lord that His word is to that His grace is sufficient. Amen. Diba? Not by might, not by power, but by the Spirit of God. So, hindi ko kinaya yon by my own strength, but it's
It's through the Spirit of God at sa favor ni Lord na kahit na nasisaryan ako, makaka-recover ka dahil bibigyan kita ng kalakasan. Doon mo mas makikita yung kalakasan na ibibigay ko sa iyo. Doon mo makikita kung paano ako gumawa, kung paano ipapakita ni Lord, paano ko sa iyo ipapagawa, ay paano ko ipapaano yung sitwasyon na kahit na I can do exceedingly, abundantly, above all that you can ever ask for. Yun ang mga pinanghahawakan kong salita ng Diyos noong last year. So, sa Word of God na sinabi sinare ni Ate Cloud kanina sa Isaiah na, Behold, I am about to do good things. So, yun ang panghawakan natin sa taong ito, sa taong 2024 na ito. Ayun, yun ang i-declare natin, yun ang panghawakan natin. So, what are you declaring in your hearts? What are you declaring in your minds? Kung ano ang minamanifest mo, Amen. yun ang mangyayari. Pero syempre, sabayan mo ng faith kay Lord. Amen? At panghawakan mo yung salita niya. Hallelujah. So, yun lang po. Word na eh. Thank you po, Pastor Cha. Sino po ang gusto mag-testimony? Si Brother David. Si Brother David po ay invite po ni Brother Marvin. Good morning to all. My name is David Magay Jr. I'm original Filipino but local in Pakistan. Sa lahat, nagpapasalamat po ako sa yung pagdating ko dito ni Jude. Pagdating ko po ang amo ko nasa ibang bansa. At kunti lang po yung alam ko sa Migay. Salamat po ng marami sa una nakatulong po sa akin. Si Ate Lips, si Brother J po, sila po yung nagiging nakikita. Kaya sabay ko ako. At nagpapasalamat po din po ako kay Brother Marlon at siya po nagdala dito sa Kasanas Church. Maraming salamat po sa inyo tatlo. God to God. Yes. At isa pa pong pasasalamat ko, yung amo ko po, kinausap ko. At nagpaalam ako lahat, ang klaseng paalam, ginawa ko na ako. Pero, ang sagot niya sa akin, in 1 month, I give you 2 times only sa pagsimba. Hindi mo na po kinontract. Baka ano po bago pa isip ko. Pero at least, pag minsan po, lumalabas sila ng bansa, yun, makaka-dito ako. Nasa ibang bansa. At information ko lang po yung testimony, i-testimony ko po yung last year, yung bago pa ako nagpunta rito. Talagang, papasahin ko lang po ito yung verse sa Bible. Even though I walk to the, Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod in your staff, they comfort me. Totoo po ito, ang verse na ito. Kasi po, ang bago pa ako makapunta po dito, ang trabaho ko talaga, taxi driver. At lahat po ng critical area sa buong Maynila, lahat po yan. Napaglatin ako ng pasero. Gabi, araw. Nakakatawa, mahalika, yung mga sabi na tapo na ng mga sinsalvage. At awa ng Diyos, bago po ako umalis dun sa garahe ko, lagi pa ako nag-pray sa kahit po laging verse na pinahawakan ko. Kaya po may time po talaga na ilang beses na po akong muntik ma-hold up. Talagang nararamdaman ko po talaga ang Diyos kasama ko kasi opo. May time po nakakit po ako sa Mariposa, sa Cubao. Hindi yung Panay City. Yung lugar po ito malapit sa Kramit, Kamprang. Opo. Nakapagatid po ako doon. Tapos yung pagdating ko po, may sumakay sa akin, nakisakay na papabalan doon sa midway ng Cubao. Bali, taxi driver po siya. Dahil kabaro ko, sinakay ko. Ngayon, pagsakay ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, Brad, nakita mo edad ko. Oo, may edad, tanda na ako. Kita mo, pero ako, safety pa, buhay pa.
dahil sa pag-iingat. Basta tandaan mo lagi itong sasabihin ko sa'yo. Pag may nagpara sa'yo, na naka-jacket, may backpack, tapos namumulang mata, pawisan, huwag mong isasakay. Parang premonition eh. Talagang ano po, yun lang yung ano sa akin. Kaya, yun, kung ano yung sinabi ng matanda na yun, inisip ko. Ngayon, pagbabae na po, bago dumating sa may lutang ko, yung pagpapunta ako ng farmers, kung ano yung sinabi niya, may nagpara sa yung gano'n na gano'n. Mabuti po, nakalagay pintuan. Talaga kasi yung pagkatok, hindi na kumatok, binuksan agad eh. Yung kung ano yung sinabi ng matanda, sabi ko, pagkalain na ako, hindi ko lang eh. Tapos, ayun na po, awan ng Diyos, talagang sinikaw ng Panginoon sa ginawa ng sabi ng matanda. Saka yung pangalawa po, sa kaibigan, sa Caloocan, notorious na lugar din po yan. Pati nakalokan ako eh. Ay, di ba? Hindi ako. Isang yan na lang po. Bagong silang na. Bangkan. Yung po, may nagatid po sa akin. May inatid po ako. Yung lalaki, maliit sa yung suot. Nakaputi siya. Kasi pag madaling araw po, hindi ako nagsasakay talaga ng pag makita ko may bumubukol, hindi ko sasakayan. Mahirap na eh. Ayun, wala po siyang nasusunod. Hindi, may mga patalimba o ano po ba. Ngayon, malinis po yung kanyang itsura. Sinakay ko. Ngayon, pero yung parang may pinaklaro siyang hold upin ako. Kasi panitingin ng tingin sa ano eh. Sinilagaya ko ng pera sa ilalim. Awa ng Diyos, siguro hindi po yung Panginoon ng isip niya na huwag na ulapin. Eh yung awa ng Diyos, pagdating sa kaibigan, ang ginawa na lang po niya, nag-1-2-3 na lang po siya. Ang sabi niya po, kukuha lang daw siya ng pera doon sa ate niya. Ngayon, pagpasok doon sa eskinita, biglang tumakbo na wala na. Kaya salamat sa kabutihan ng Diyos, talagang sa pag-iingat niya po, talagang hindi niya po inayaan na magkaroon ng disgrasya sa buhay ko. Kaya yun po mga kapatid, sa lahat ng gagawin natin sa buhay, unahin natin muna ang Diyos. Amen. Bago tayo umalis ng bahay, kung ano natin, panalangin tayo at pagkatiwala sa Kanya. At yun po, ako na may gamitin ako ng Panginoon sa nagawaan ko sa Amen. Amen. So, yun yung pinakamasarap yung sinabi niya ng huli na siya'y gagamitin ng Panginoon dito sa ating bahay. Amen. So, relax ka lang, schedule ka natin ito, Brother David. No? Unti-unti lang, step by step. Kasi nga, minsan di natin na-expect yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Bigla na lang darating yan. Kasi, sabi nga, God is control of everything. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong mangamba bukas. Saya natin yung bukas yung mangamba. Amen? So, dadako na po tayo sa ating closing prayer. No? Tinatawagan ko na po ang ating brother in Christ, Jeffrey Magbutay, para mag-close ng prayer. Yes, Lord, muli, Panginoon, ay tapos na naman, Panginoon, ang panibagong linggo nito, Panginoon. Ito ang unang linggo, Panginoon, ng bagong taon nito, Panginoon. Lord, muli namin pinagpapasalamat ang bawat bagay, Panginoon, na nangyari sa aming buhay, Panginoon, sa araw na ito. Ano naman yung mga natutunan namin, Panginoon, sa mensaheng binigay mo, Panginoon, na itinuro ng aming Pastor Claudio, Panginoon, ay marami po kami nagtulong, Panginoon, na ang aming mga lumang pagkatao, Panginoon, ay tapos na. Hindi ang panibagong buhay na meron kami sa iyo, Panginoon, ay sisimulan na namin, Panginoon. Lord, patuloy kami lumalapit at nagpapasalamat sa bawat bagay, Panginoon, na ginawa mo sa lugar nito, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa mga nagbigay ng testimony, sa mga nag-exhort, sa mga nagbigay, Panginoon, ng papuri at pasalamat sa iyo, sa mga nakinig, sa mga dumalo, Panginoon, sa araw nito. Maging sa pagkain, Panginoon, na inihain mo para sa amin, spiritual, ganun din, Panginoon, physical, Panginoon. Lord, ay patuloy mo, Panginoon, na pagpalain, Panginoon, ng mga ginamit ng tao. Lord, pinabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat ng kaluwalhatian. Lord, sa iyo lamang lahat ng kapurihan. At patuloy ka namin tinataas sa aming buhay.
patuloy, Panginoon, natatanggapin namin ang bawat bagay na ibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, sa tamang oras, Lord, na meron ka, Panginoon, para sa amin. At gagawin namin ang bawat bagay, Panginoon. At susunod kami, Panginoon, sa lahat ng itinuro mo sa amin. Diyos ka makapangyarihan sa mundo ito, Panginoon. Walang imposible sa iyo lahat ng nangyayari. Lord, lahat ng sakit, lahat ng bigati, lahat ng kabigatan sa aming buhay. Lord, ay ayaw mo nang maranasan namin. Kundi kapayapaan sa aming puso. Panginoon, at patuloy na pananampalataya ang hilig mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, patuloy na pinagpapasalamat, Panginoon, sa tanging pangalan ng Ama, sa bugtong namin si Jesus, ganyan sa gabay ng banal na Espiritu ng Diyos sa araw na ito. Hallelujah, Lord. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pusang benediction. Praise God. Taas po natin ang ating mga kamay. To Him who by means of His power working in us is able to do so much more than we can ever ask for or even think of. To God be the glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever. Amen. Salamat.